back to school na at makikita natin na inihahanda na ng mga bata ang kanilang mga gamit at uniforme. Pero ang tanong, ready na rin kaya sila sa unang araw ng pasukan? Panoorin natin to. Malapit na ang pasukan at inihahanda na ng mga chikiting ang kanilang mga gamit. Pero handa na ba sila o kinakabahan pa? Maraming bata ang nakakaramdam ng kaba at takot sa new environment. May mga ayaw bumitaw sa magulang, naiilang sa silid-aralan o kaya'y nakakaramdam ng takot sa unang araw ng pasukan. Ito ang tinatawag na first day school anxiety. Ngunit normal lang ba ito? Bakit nga ba nararanasan ng ilang mag-aaral ang ganitong pakiramdam? Sa tulong ng isang eksperto, alamin natin paano matutulungan ang mga bata na harapin ang unang araw ng klase ng mas may kumpiyansa. Dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kaya ngayong araw mga ka-RSP, makakasama po natin si Dr. Joan May Perez Referial para talakayin ang pangkaraniwang nararanasan ng mga bata sa unang araw ng pasukan. Good morning and welcome back sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Hello, good morning Mom's Eyes and Sir Audrey at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Naalala ko tuloy yung unang araw ko sa school, nung kinder kami. No? Nakabahan ka o excited? Umiyak ako, syempre. Oo. Hinahanap mo yung nanay mo. Hanggang wala na yung nanay mo doon sa pangitain mo. Yes. Diba? Ngayon, mag-a-adjust ka na sa sarili mo dahil wala ka nang kakapitan. Ikaw, umiyak ka ba ng first day of school mo? Oo naman, yung dad ko yung hatid sundo sa akin. Gusto ko nandiyan siya the whole time. Yes. Hanggang recess. Ganyan. Correct. Dok, ano ba yung tinatawag na first day school anxiety? Yes, ito yung anxiety, mga pangamba, takot ng mga bata, especially depende din sa age, no? But of course, any student can feel this kahit na high school na, college na. But College na? Natatakot pa rin? Especially because ang first day kasi of school for any age, in fact, parang meron siyang uncertainty. May bago, 'di ba? So bagong classmates, bagong school, bagong environment. So, lalo na kung first day nila doon sa mismong school na yon or kung transferi sila. So, maraming mga reasons for it. But ang bottom line nito, lalo na kung mga bata na mas maliit, yung feeling nila na baka mawawala sila sa kanilang safe space, no? Sa kanilang feeling ng kanilang mga moms and dads sa tahanan. So, lalo mas yung mas umiiyak, may mga clingy behaviors yung bata, mas lalo na kung mas bata or mas maliit sila. So, normal na umiiyak. Normal yun. Pero gaano katagal po ito na nagkakaroon sila ng pangamba? Usually ba isang araw lang, kinabukasan okay na sila? Hindi, it can vary. Kasi again, maraming factors kasi yan eh. So kailangan involved din ang school dapat, no, to make sure na they are the bridge, 'di ba? Ang mga teachers lalo na bridge between the parents and the students. So kailangan sa mga pag-aaral, ang transition phase na tinatawag usually mga 6 months, 3 to 6 months ito. But of course, para sa transition to go smoothly, para mas maayos sa mga bata, ay kailangan ng gabay always ng both parents, ng family, and ng school. So yung gabay, like meaning a few days or a few weeks, medyo ipiprep mo na yung anak mo, hey, you're going to school, may mga bago kang friends, your teachers will be your new parent on that time of the day. Preparation, Ma'am Ice, is very important. Conditioning. Yes, lalo na kung mga bata. At saka yung mas younger kids, hindi kasi nila maintindihan pa yan na bakit ako in a unfamiliar and strange the environment. May mga batang maliliit din. So, tapos iiwan ako. Diba, as a bata, matatakot ka talaga. Parang there is that fear sa'yo na babalikan pa ba ako ng aking mom or dad? Susunduin ba ako? Ano oras? Nandyan pa ba sila? No? Bakit ako iiwan dito? Kaya preparation is very important. I-explain ano ba ang reason na bakit kailangan pumasok ang bata sa school, na ito ay hindi siya chore, pero ito ay isang parang preparation para sa kanyang pagtanda, sa adulthood, ganun. Kailangan preparation, pagpakita sa kanya, ito yung classroom mo, ito yung itsura ng desk, ito yung mga toys na nandito sa tabi, mga ganun. Well, para sa mga magulang naman, yung role nila. Kasi minsan di mo matiis eh. Umiiyak yung anak mo, tapos talagang huwag mo ko iwanan, daddy. Parang alam mo, nasa drama kayo na pelikula. Kailangan mo na bang iwanan at hayaan mo siyang
makapag-adjust? Yes. O talagang kailangan mag-stay ng magulang doon? Ang mga parents nagta-transition din. So meron din silang adjustment period. Kasi sometimes... Kasi sa punks din sila. Yes, meron din sa punk separation anxiety ang mga parents. Kasi sometimes nakikita din ng mga anak na ang mga parents also may anxiety, may takot na iiwan sila. So kailangan transition slowly din. Halimbawa, for the first day, dun muna talaga. Para nakikita siya. But sa mga susunod na araw, slowly explain na ng parent na, iiwan mo na kita, but reassurance, very important na babalikan kita. That you are safe here. After ng 2 hours, halimbawa, kung malilit pa, babalikan ka ni mama, ni papa, para hindi sila matakot. So slowly din, gradual. Kaya nga ay importante rin minsan kahit hindi pa official na naka-enroll, Yes. yung mga salingkit na tinatawag, yung pinapa-integrate Immerse sila. sa mga kapwa nila bata para Yes. masanay na sila. Socials. Yes, sit-in, pinapasit-in sila sa Yeah, tama yun, pwede yun. Part also yun ng transition na phase na tinatawag para mas magiging familiar sila doon sa kung saan natin sila ilalagay na unfamiliar and strange na environment. Yeah. Dok, paano naman malalaman kung anxious yung anak mo, natatakot? Kasi minsan, na-prep mo na and then he or she seems so excited. Yung pala deep inside, anxious din pala. Tantrums. What are Pwede the talaga signs? yun. Like yun, tantrums, clingy behavior, like yung hindi ka bibitawan. Crying. Ang iba naman, may mga avoidance behavior sila. Ayaw nilang papasok sa school. For example, sasabihin nila, Mama, hindi ako papasok sa school kasi masakit ang ulo ko, masakit ang tiyan, may mga nararamdaman sila physically, or mapapansin mo, hindi sila nakakatulog, restless sa kanilang pagtulog, or napapansin natin na parang may mga activities pero hindi sila nagpa-participate, wala sila masyadong friends. So, mas parang nag-isolate sila. So, yun, kailangan bantayan. Dok, may curious lang ako kasi dati noon, preschool, kindergarten, yun yung umpisa ng school natin. Ngayon Yes. may preschool na, sobrang Yes. aga. Oo, so toddler parang ang tawag. nakaka-intimidate ba yung, kunwari 2 years old, sabak mo na sa play school, 3 years old. Minsan may mga parents, nagpe-play school na ba yung anak mo? Ako kasi personally, I don't really, I'm curious about it. Does it Yes. really have to happen to have play school? Magkakaiba ang pananaw dyan, Ma'am Ice. But ako, siguro kailangan talagang let them understand kung ano yung purpose para pumasok doon sa play school. So, kailangan ang bata also is aware siya na ito pala ang purpose noon. No? So, ang usual niyan, wag sanang mga 2 or 3, masyadong maaga yun. Aga. Personally. Kasi hindi pa nila maintindihan yun. At baka magbe-breed yun, magsusow ng takot talaga. Na, bakit mo ko iiwan? Mga ganon. So siguro pag medyo kaya na nilang intindihin yung reason kung bakit nila kailangan pumasok sa school. Iba-iba rin kasing generation, Iba-iba. Nung generation namin, medyo tough love tumahimik ka dyan. Mag-aral ka dyan. Aalis na ako. Ganun lang. Pero panghuli, Doc, Yes. ano po yung pinakamabisang paraan upang mabawasan yung separation anxiety sa mga anak? Kasi ang nakita ko, observation ko, Yes. sa ibang mga magulang, kapag nakita nilang nalilibang na yung bata, sakali sila unti-unting Correct. umalis. Oo, Huwag ka yes. na magpaalam. Okay na Oo. siya. Oo. Yes, wag na magpaalam. Pero before ka aalis, kailangan sa bahay pa lang, ipe-prepare mo rin. Kasi baka maghanap siya bigla. Ba't nawala? So, ba't nawala? So, matatakot na naman siya. And tama yun, Sir Audrey, sinabi mo kayo na never compare. Ang mga parents ngayon, wag natin i-compare yung mga bata na, sa time nga namin, ganito. Wag, kasi nga, baka mas lalo pa silang Let them express kung ano ba yung source ng takot nila, if ever, or baka kasi may bullying na nangyayari. So, Yeah. allow them to speak, Open to up. express, and wag natin silang make sure na we reassure lang palagi. Well, with that, maraming salamat po Yes. sa pagbabahagi sa amin ng impormasyon, Dr. Joan May Perez Referia. Yes. Maraming salamat, Doc. Thank you, Rise and Shine, Pilipinas.